Ira POV. Inabot ko ang noo ni Dark at pinitik ito. Kanina pa kasi nakakunot ang noo niya habang ginagamot ng sugat ko. Kung anong ointment man ang inilalagay niya sa loob ng bunganga ko, ay nakakasuka ang lasa nito. Stop frowning! Sita ko sa kanya. I'm going to kill him after this. Bulong ni Dark. Parang bata lang. Bastard. Ano daw? Hindi ko alam kung inuorasyanan niya na rin ang sugat ko o si Frank pa rin ang sinusumpa niya. Hindi ko na kasi maintindihan ang pinagsasabi niya. Though, I find it cute. Ewan ko sa inyong dalawa. Pinag-cross ko ang mga braso ko bago isandal ang likuran ko sa sofa. Umusog naman papalapit sa akin si Dark, sa kanya masuyong hinaplos ang pisngi ko. Should I use him? Seduce him? I mentally shook my head. Nasiko ka lang sa bungangay kung ano-ano nang pumapasok sa utak mo, Ira. Alam mo bang seducing him ay make love din daw araw-araw para sa lalaki niyan? Hindi na nga ata pangaakit ang tawag doon. Prostitute. You'll be his prostitute? We're technically husband and wife, but separated. You should be with Wendy. Mahinang usal ko. Tama, may Wendy na siya. Itatak mo yan sa utak mo, girl. Why would I? Kunot noong tanong ni Dark. Nagkibit-balikat lang ako bago mapagdesisyonan na tumayo. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Baka hinahanap ni nila ako, lalo na ni Hera. What kind of torture should I do to him? Tanong niya na nagpatigil sa akin. Alam mo naman sigurong inaasar ka lang niya, di ba? Huwag kang OA. Maybe I should beat him to death. That would do. Kinuha ni Dark sa bulsa ang phone niya, saka siya nag-dial doon. Hoy, anong gagawin mo? Tarantang tanong ko, pero tinitigan na lang ako. I sent you a photo. Torture him and make sure. Kaagad kong hinablot sa kamay ni Dark ang hawak niyang phone. Ako na mismo ang nagbaba ng tawag. Gago ka ba? Kaibigan mo yung tao? Who told you that? Teka, hindi ba? He's a trespasser. Pahayag nito. Pinag-cross niya ang mga braso at hita niya. God, bakit ang sexy ng tingnan ng post niya? Para siyang model ng Brief magazine? Concentrate. He's just messing with you. He tried to kiss you. Wait. Anong wait? Napaatras ako nang bigla si Dark na tumayo at maglakad papalapit sa akin. Napalunok ako ng laway. Ramdam ko hindi maganda ang mga sumusunod niyang sasabihin. Do you expect him to kiss you? Ano bang pinagsasabi mo? You wanted to. You even close your eyes. Ako sa niya. But, naririnig mo ba yung pinagsasabi mo? Ganun na ba taga-kababang tingin niya sa akin? Nakakasakit siya. Naramdaman ko na lang ang malamig na pader sa likuran ko. Nagulat ako nang suntukin niya ang pader sa gilid ng tenga ko na ikinagulat ko. Nanlambot ang mga tuhod ko dahil sa takot. Sa ekspresyong pinapakita niya ngayon, ay masasabi kong 50-50 ako. I will kill him. Kung kinakailangan kong patayin ng lahat ng mga lalaki na kapalibot sa'yo, gagawin ko. Isama mo na rin ang sarili mo? I rolled my eyes kahit deep inside ay nanginginig na ang kaluluwa ko. Sinubukan ko siyang itulak pero bigo ako. Mas lalo niya pang inilapit ang katawan niya sa akin. Akala ko'y pepresahin niya naman akong halikan katulad ng ginawa niya, pero nagkamali ako. Bumagsak ang ulo niya sa balikat ko. Isang malakas na halakhak ang pinakawala ni Dark na nagpakunot ng noo ko. Pinagtitripan niya ba ako? Mariin akong napakagat ng labi na maramdaman ng hininga niya sa leeg ko. Dark! Sita ko sa kanya nang halikan niya ang likod ng tenga ko. Hinapit niya rin ang bewang ko at niyakap ito. Let's just stay like this. Bulong nito. Hindi ko alam kung anong pumapasok sa kukote ko. Natagpuan ko na lang ang sarili kong yakap-yakap din siya. Dark? Pagdadalawang isip ko. What is it? Pwede bang bahagya siyang humiwalay sa pagkakayakap sa akin para silipin ang mukha ko.
Spill it. Pwede bang tumira ng saglit sa'yo? Nahihiyang pahayag ko. Saglit? Why? Sinasaktan ka ba nila? Tama ba mga naririnig kong the actual is assaulting you? Ayan na naman siya. Nag-o-overthink na naman siya. Hindi dahil doon. Live with me. Pinal na pahayag ni Dark. I won't let anyone hurt you. Gusto kong umiyak, hindi dahil sa masaya kung makakasama ko ulit siya, pero dahil sa takot na masaktan palalo ako ng dahil sa kanya. Kailangan ko itong gawin para kay Bella, hindi dahil sa mahal ko pa siya. Tama. Siguro nga itama si Jake. Ito na lang ang pinakamadaling paraan para makakuha ng impormasyon sa kanila. Tumango ako bilang sagot, saka siya muling niyakap, pero kaagad din akong humiwali sa kanya nang marinig ang komento ni Marcelino na pinapanood pala kami. Ay wow! Get out! Huwag mo ako mag-get out yan ha? Alam mo kanina ko pang pinapalamig ang ulo ng mga gurang na kamiting mo dahil halos 30 minutos ka ng late. Tapos ito maabutan ko? Nakikipaglandian ka lang pala sa haliparot na babaeng yan? Watch your mouth! May pagbabanta sa boses ni Dark. Whatever. Pagtataray ni Marcelino sabay flip ng invisible hair niya. Bago niya isara ang pinto, tinapunan niya muna ako ng masamang tingin. Kung kitsulyo lang ito, baka naghihingalo na ako. Obvious naman na ayaw niyang makipagbalikan kami ni Dark. Hays, kailan ko kaya may babalikan tiwala niya? I miss him. Miss ko na ang best friend ko. Yung mga kulitan, harutan, sa tuwing may nakikita kaming gwapong papa at ang lahat ng mga kalandian. I want my gay friend back. Bakit hindi mo sinabing may meeting ka pala? I can reschedule the meeting. Humabol ka na ngayon din. Babalik na din ako sa trabaho ko. Go home here. Inabot ni Dark sa akin ang card ng unit niya. Uuwi din ako pagkatapos ng meeting. Kukunin ko pang mga gamit ko kaya bukas pa ako. Let's shop after my meeting. Pinal na pahayag nito. Ayokong bumalik ka pa sa poder ng lalaking yun. Wala na akong nagawa kundi sundin ang gusto ni Dark. Gustuhin ko man na makita si Bella, ay kailangan kong pigilan muna ang sarili ko. Baka maging dahilan lang yon para mag-back out ako sa planong ito. See you later. Hinalikan niya ang noo ko bago lumabas ng opisina niya. Wala ba siyang balak na tanungin ako patungkol kay Latter? O di naman kaya kung anong klaseng pamayang meron ako ngayon? Hindi ba siya curious? Simula na magkaroon ulit kami ng connection, matapos ang halos 5 taon, ay hindi niya ako tinanong kung anong totoong nangyari sa akin. O di naman kaya paano ako napunta sa kumpanya niya? Marami siyang pagkakataon para gawin yun, pero hindi na ginawa. Nandito ka lang pala. Alam mo bang kanina pa kitang hinahanap? Galit na saad ni Hera. Paglabas ko kasi ng opisina ni Dark, ay mukha niya kaagad ang bumungad sa akin. Sa lubong ang mga kilay nito at nagdingit-ngit ang mga ngipin. Isang maling salita ay baka mag-transform ito sa baklang dragon. May pinagawa po kasi si Sir Dark. Pagdadahilan ko na nagpataas lang ng kilay niya. Marami na akong nakilalang katulad mo, Rose. Kaya wag mo akong pinaglololoko. Hindi ko po alam kung anong ibig mong sabihin. Magalang kong pahayag. Itinulak niya ang balikat ko, kaya naman napaatras ako. Naramdaman ko ang mahinang pagtama ng likuran ko sa pinto. Lagot na, na-corner na. Bukod kay Big Boss at Sir Frank, ay kanino ka pa bumubuka ka ha? Bintang niya. Ano bang pinagsasabi niya? Sa lakas ng boses niya, plano niya ata maging laman ako ng headline. Mabuti na lang at wala mga lagalag na tao ngayon kung nasaan kami. Come on, Rose. I can't keep a secret kaya. Lumapit siya sa akin saka siya may ibinulong. Baka naman pati sa sekretaryo niya lumalandi. Hoy Hera, ipinarada mo na naman ang chip at retokada mong mukha dito? Sigaw ni Marcelino. Kaagad na lumayo sa akin si Hera.
Hindi niya na naituloy pang pag-apak pa, lalo na sa dignidad ko, dahil sa mga kung ano-anong pambibintang niya sa akin na wala namang basehan. How dare you? Pangaasar sa kanya ni Marcelino na palihim kong ikinatawa. Happy yan? Baling sa akin ni Marcelino. Keep an eye on her. She's a slut. Turo sa akin ni Hera. Ayaw niya talaga magpatalo. La? Ahin mo lang nalaman? What? Nasa keps ka pa lang ng nanay mo, ay alam ko ng set ang babaeng to. Huli ka na sa balita, bakla? Dapat ba ako matuwa dahil sa pagdepensa niya sa akin? Stop calling me bakla! Asik ni Hera habang pinakanakang pagmamasid sa paligid. Takot siguro siyang may makarinig na tinatawag siyang bakla. Kung ako sa'yo, babalik na ako sa cubicle ko. Ayaw mo naman siguro makarating kay Dark yung paggugulo mo rito. Ha? At sa harap patagan ng opisina ng Big Boss? Hindi porket layas na bakla. Napabadyak na lang si Hera sa sobrang inis. Hindi pa tayo tapos. Malandi. Asik na sa akin. Galit na galit? Komento ni Marcelino bago bumaling sa akin. Hoy, pinapa-remind ni Dark, huwag ka raw tatakas kung ayaw mong maitali sa kama mamaya. Hay nako, ginawa pa talaga akong messenger kadiri. What the? Kay Marcelino pa niya taga hinabili na sabihin yun? Malilintikan siya sa akin mamaya. Marcy! Tawag ko kay Marcelino na ikinangawi niya. Ayaw niya na ba sa nickname na yon? May pag-asa na ba sa kanya si Sol? OMG, kinikilabutan ako. Sol! Kunwaring tawag ko. Well, in fact, wala naman talaga si Sol. Nakita ko ang pagpanik ni Marcelino bago siya kumaripas ng takbo. Hindi ko alam kung matatawa ko o mag-aalala dahil mukhang may trauma na siya sa existence ng best friend ko. Diyos ko naman, Sol. Ano ba kasing pinagagagawa mo para matakot sa'yo si Marcelino? Nakahinga ako ng maluwag na makatanggap na mensahe mula kay Nanay Inday. Pinaalam niya sa akin na ligtas at nasa maayos na kalagayan si Bella. Palagi raw ako nitong hinahanap, lalo na sa gabi. Nasanay kasi itong ako madalas nagpapatulog sa kanya. Madalas din daw dumadalo si Cielo sa kwarto ni Bella. Bukod sa mga kung ano-ano mga sinasabi nito tungkol sa akin, ay himalang wala na itong ibang ginagawa. Subukan nilang pagbuhatan ulit ng kamay si Bella at susugurin ko talaga siya na may bitbit ng palakol. Matalino ang Bella ko, kaya malakas ang loob kong hindi siya maniniwala sa ipokrita niyang ina. What's with the long side? Tanong ni Dark na bigla na lang sumulpot sa likuran ko. Nandyan ka na pala. Is everything okay? Tumango lang ako bilang sagot sa kanya. Hindi ba't sinabi kong maaga kang umuwi rito? Sa nakikita ko'y papasok ka pa lang. Puna niya. Pasway pa lang kasi ako sa unit niya nang bigla namang sumulpot out of nowhere. Ni hindi ko nga naramdaman o narinig ang mga yabag niya. Siya na ang nagbukas ng pinto para sa akin. Bumungad sa akin ang mabangong amoy ng kondo ni Dark. Ramdam ko ang pag-init ng mukha ko nang maalala ang mga nangyari sa amin dito. Do you want me to carry you? Tanong niya na nagpabalik sa wisyo ko. Sinimangutan ko lang siya bago pumasok sa loob. Aakalain mo talagang hindi lalaki nagmamay-ari nito dahil sa linis at bango ng paligid. May aesthetic side rin pala si Dark. Tatayo ka na lang ba dyan? Ano pa bang dapat kong gawin? Bakit parang nakakapanibago? Nagsama na kami noon sa iisang bubong. Excited pa nga ako noon nakabaligtara naman sa nararamdaman ko ngayon. Hindi ko akalaing nakakailang ang sitwasyong ito. Hindi ba dahil may naging lamat na sa pagitan namin? Join me, take a bath. Numisi siya. Hindi ko alam kung nangaasar siya o seryoso. After that, we'll have a dinner and shop. Mauna ka na. Umiwas ako ng tingin bago maglakad papunta sa ref niya para kumuha ng malamig na tubig.
Ito na nga bang sinasabi ko? Delikadong pagkababae ko sa kanya. Naibog ako ang tubig na sanang lulunukin ko na maramdaman ang kamay niya sa tiyan ko. You cannot avoid me, Ira. Nasa iisang bahay na lang tayo ngayon. Maghulos dili ka nga. Sita ko sa kanya. Kaagad naman siyang bumitaw sa akin bago ako magalpak ng tawa. Okay, I go then. Nasa banyo lang ako kapag magbago ang isip mo. Pangaasar niya pa. Napahawak ako sa magkabila kong pisngi dahil ramdam ko ang pag-init ito. Temptation everyday na talaga to. Habang hinihintay siya matapos, ay kinuha ko muna ang pagkakataon na libutin ang unit niya. Isang hagdan ang nagdala sa akin papunta sa personal rooftop niya. Pagbukas ko ng glass door, ay halos na ngayon ako ng malakas na hangin. Hindi ko mapigilang mamangha sa ganda nito. The view, the layout, I'm speechless. Napayakap ako sa sarili ko bago umupo sa swing sofa. Hindi ako magsasawang tumambay dito. Ang peaceful. Hindi ko mapigilang mamiss ang buhay ko noon sa probinsya kasama ang pamilya at mga kaibigan ko. Ira? Naalimpungatan ako dahil sumusuyong pagtawag sa akin ni Dark. Iniangat ko ang tingin sa kanya. Sa balikat niya pala ako nakatulog. Gaano ba ako katagal na nakatulog at hindi ko malang siya naramdaman? May lahi ba siyang multo? How long have I been sleeping? An hour. Sagot ni Dark. Tuluyan na ngang lumubog ang araw. Do you like it here? Tumango ako bilang sagot bago muling ipatong sa balikat niya ang ulo ko. Ang bango niya naman. Pasimple kong hinawakan ang collar ko at inamoy ito. Mukhang kailangan ko na rin maligo. Pero ano isusuot ko? Dark? Gusto ko na maligo. And you want me to bath you? Madali lang naman akong kausap. Wala kasi akong pamalit. Para lang akong isang teddy bear na mabilis niyang nabuhat papunta sa hita niya. You still smell nice. Papuri niya na nagpainit na naman ang mukha ko. You should have joined me earlier. Nang aasar na naman siya. Bago pa man niya ako tuluyang maakit, ay mabilis na akong tumalon paalis sa pagkakakalong niya. Let's set a boundary. Ayaw mo naman siguro mabuntis ako dahil sa kalandian mo. I don't mind. I'll take responsibility. Bagsak ang pangako. Ganun na lang kabilis ang sagot niya. He's not planning to impregnate me, right? Isang malaking responsibilidad yun. At isa pa, hindi ako papayag. Malaking pagtatrader yun para sa mga magulang ko. Hindi matutuwang mga namayapa ko magulang kapag nalaman nilang sa lalaking to ako babagsak. Hey! Hindi ko siya pinansin. Tuloy lang ako sa paglalakad pababa. Naramdaman ko ang pagsunod niya pero wala na siyang nagawa nang ilak ko ang pinto ng banyong pinasukan ko. Hindi siya nag-iisip. Sa tingin niya ba'y plano ko makipagbahay-bahayan sa kanya? Doon siya nagkakamali. Halos isang oras akong nakababat sa bathtub. Bukod sa wala kong pamalit, ay ayoko ring makitang pagmumukha ni Dark. Ibinaon ko sa tuhod ang mukha ko habang yakap-yakap ang binti ko. Wala pa kaming 24 hours na magkasama sa iisang bahay, ay nag-away na kaagad kami. Hays, hindi naman kami ganito noon. O baka, bulag na bulag lang ako sa pagmamahal sa kanya, kaya nagawa ko maging masaya. Hindi ko akalain kasinungalingan ng lahat ng mga pinaramdam niya sa akin noon. Napaangat ako ng tingin nang marinig ang mahinang katok sa banyong kinaroroonan ko. Isinuot ko ang robe na nasampay malapit sa akin bago buksan ang pinto. Wala na doon si Dark, pero nakita ko ang pares ng pajama na iniwan niya. Nasaan na ba siya? Bulong ko sa sarili ko. Bukod sa pajama na iniwan ni Dark, ay nakita ko rin ang mga nakahayang pagkain sa hapagkainan. Gusto ko na sanang lantakan ng mga pagkain dahil sa gutom, pero nakokonsensya naman akong hindi siya isabay sa pagkain. Kaya naman hinanap ko siya. Umalis ba siya nang hindi nagpapaalam sa akin?
Napasa po ako sa sentido ko. Siya pang may ganang layasan ako. Bumaba ako sa terrace nang marinig ang pag-doorbell sa baba. Patakbo ko yung tinungo pero kaagad din akong napatigil na maisip na imposibleng si Dark ang nasa labas ngayon. Hindi kaya si Frank na naman to? Subukan nilang natutukan ulit ako ng baril at malilintikan talaga siya sa akin. Sumilip ako sa peephole para i-check kung sinong bisita namin. Hindi familiar sa akin ng lalaking nasa labas. Nag-aalangan ako kung pagbubuksan ko siya ng pinto. Mukha naman siya matino. Actually, ang gwapo niya nga. Nakasuot to ng eyeglasses. Ganito yung mga tipo ni Sol. Aakalain mong nerd pero wild. Hindi ko nga alam kung bakit nag-downgrade siya. Gwapo din naman si Marcelino. Bakla nga lang hanap din, ay gwapo din. Muli siyang nag-doorbell kaya naman napagpasyahan kung pagbuksan na siya. Ira Rose Perez? Saad niya. Pero sino ba tong gwapong nilalang na to? Bakit alam niyang dati kong pangalan? Ira! Ganda! Bati sa akin ni Lito at Gonza na parang mga kabutin na bigla na lang sumulpot sa likuran ni Eyeglasses Boy. Boss Akiko, pasensya na at na-late kami. Late din kasi mag-advise si Boss Dark. Pahayag ni Gonza. Ano bang meron? Akiko Regan. He extended his hand. Inabot ko naman yon saka nakipagkamay sa kanya. Lambot naman ang kamay nito. Halatang anak mayaman. I'll explain everything inside. Pahayag niya. Nilakihan ko ang awang sa pinto para makapasok siya. Akala ko ay papasok din si Lito at Gonza, pero nagkamali ako. Pumeso silang dalawa sa magkabilang gilid ng pinto na parang mga security guard. Gwapo no? Tanong ni Lito, imbis na sagutin siya ay inirapan ko lang siya. Nakakabakla talagang kagwapuhan. Gusto mo bang sumabay sa pagkain? Thank you, but I leave once I told you everything. Pwede bang malaman kung kaano-ano ka ni Dark? I'm his business partner. Tumango lang ako. Close siguro sila dahil nagawa niya pang bumisita rito. Wala ngayon dito si Dark. I know. Pero bakit? He already flew campaign. Susunod din ako sa kanya. Pero nakiusap siyang daanan mo na kita rito. He'll be gone for a week or 2. Hindi ko po pwedeng ibigay ang mga detalye sa biglaan niyang pag-alis. Pero nandito ang dalawa niyang tauhan para bantayan ka. Just tell them what you need. Teka, pagpigil ko sa kanya nang akmang aalis na sana siya. Yes? Pakisabi sa kanyang wala na siyang aabutan sa pagbalik niya rito. Ha? Ang lakas niyang layasan ako. Pero pwede niya manggibain ng pinto ng banyo at sabihin sa akin na aalis siya. Hindi yung ganito magugulat na lang kung napunta na siya sa kabilang lupalop ng mundo. Nangako pa siyang ipag-shopping ako. Pero nasaan siya ngayon? Nakita ko ang pag-angat ng gilid ng labi ni Akiko. Nakakarating. Thank you. Bigla akong nakaramdam ng hiya. Ginawa kong messenger ang ka-business partner ng Oxford. What the, Ira? Good thing he already found. Pahayag nito bago tuluyang umalis. Hindi ba kayo papasok? May pagkain sa loob. Kesa naman masayang yung papakain ko na lang kina Lito at Gonza, ang iniwang buffet ni Dark para sa akin. Tamang-tama, gutom na rin kami. Hinayaan kong lantakan ng dalawa ang pagkain. Kinuha ko na rin ang pagkakataong yon para makakuha ng impormasyon sa kanila. Matagal niyo na bang kilala si Akiko? Ay oo, mukha lang masungit pero mabait yun. Pahayag ni Gonza. Mabait? Nakalimutan mo na bang ginawa niyang target sa firing range ang Wingster Club? Halos matay ako sa brief dahil toong baril ang hawak niya habang binabaril tayo. Intense yun, pero at least tumatag tayo ngayon. Handa na akong sumalo ng bala para kay Master Dark at Master Ira. Saad ni Gonza na ikinangawi naman ni Lito. Anong klaseng training bang pinagdaanan ng mga to sa kamay ni Dark? Naitanong ni Ira sa sarili. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento.
Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.